Hello guys! Welcome sa namang panibagong episode ng ating spoiler alert review ng She-Hulk. Nasaan na po tayo? Episode 6. Pero bago po ang lahat, huwag niyo po kalimutang i-share po ang ating video at i-like ang aming Facebook page at Instagram, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron po tayo sa pang Facebook page saan lumalabas ang inuman session sa Flex News sa facebook.com/fpsmedia.nca. At meron po tayong YouTube channel at Twitch channel, youtube.com/fpsmediaph at twitch.tv/fpsmediaph. Panoorin niyo rin po ang videos namin sa TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. Download po kayo sa aming website sa www.fpsmediaph.com. Yun. So ngayon, kasama pa rin po natin sina Kuya Yeri at sina Gama para pag-usapan ang ika-6 na episode na She-Hulk. Nantok sila sa episode na yun. Boring Itong episode 6 parang sana di na lang nilagay kasi wala naman siya naidagdag. May pinakilalang mga bagong characters kaya lang kailangan ko pa i-research para malaman. Ito yung parang gitna. Hindi, last week yung panggitna. Parang ito yung second mid. Kasi 6 to 10 Yun, ang problema nga is parang kahit wala tong episode na to, hindi maapektuhan yung story kasi walang bagong parang filler na i-introduce. So, sa totoo lang, filler talaga ang tingin ko dito eh. Kasi wala nga bago na introduce. Tapos alam naman natin na may gustong kumuha ng dugo niya. Yun yung pinakita doon sa dulo. At yun lang yung clip na yun. Alam naman natin na sa She-Hulk form, lahat introsado sa kanya. Hindi doon sa totoong Jennifer Walters na version niya. Last episode, ginawa siya ng costume. Hindi naman ginamit dito. Oo nga, nasaan ko suotin niya. Tinis si Daredevil, hindi rin naman pinakita dito. Tapos ito yung parang continuation nung laban nila ni Titania. Na wala rin naman masyadong effect. Wala. So parang sayang yung isang episode na to na sana na-develop pa yung ibang characters. May pinasok na talagang tutuloy ng story tutuloy ng ng sariling story or series. Walang nangyari dito. Ganun pa nga nagka-exposure pa yung mga supporting characters, may sarili silang Oo nga, pero wala rin masyadong binibigay sa story kasi parang nakita naman natin ginagawa nila yan before. So, sa umpisa pa lang, sinabi na ito ay isang wedding episode. And kung mapapansin nga natin, parang nakakagulo siya. Pero, ganoon naman daw kasi talaga ang mga kasalan kasi nakakagulo lang siya ng buhay ng mga tao. So, sa tingin ko, aware yung mga creators doon sa ginagawa nila. And sinadya nilang ilagay ito na kahit alam naman nilang wala tayong mapipiga. So, parang nang totroll lang talaga eh. Tingin ko, nag-troll lang din na pampatanggal ng hype. Tapos bigla na namang babanata ng hype na susunod. Di ba? Ang isa ng kapansin-pansin dito yung yung pag-introduce kay Mr. Immortal. Na part ng totoong character sa comics. Yes, totoong character. Sinearch ko pa siya kanina nung nanonood tayo eh. And nung tinignan ko nga, parang hindi naman siya masyadong mentioned as na main characters ng Marvel. Yes. Pero hindi naman talaga. Pero andun pa rin siya. Yun nga ang naisip ko nga agad na di ba? Deadpool kasi immortal. Kasi parang yung powers niya katulad nung kay Deadpool, nagre-regenerate siya, hindi siya namamatay. And kumbaga umikot yung storya na meron siyang mga babae na kapag ayaw na niya, nagpapakamatay siya para isang paraan. Para maiwalayan. So ang nangyari nun marami siyang ang asawa sa iba't ibang identity. And syempre, maraming criminal criminal cases na pwede isampa sa kanya bukod dun sa sa mga federal cases. At may identity theft nga. Identity theft. So parang ang ginawa dito nagkaroon na lang silang settlement na tinatawag. So kumbaga, hindi na sila magkakasuhan, magbabayaran na lang ng mga danyos. Yes. Yun.
And wala masyadong ano. Wala, hindi ko rin masyadong na-appreciate kung sino man Mr. Immortal na yun na biglang lumabas. Pero ba siya? Magiging big, kasama ba siya sa mga future, ano? sa tingin ko hint lang yung ginawa sa immortality eh. Kasi nga merong Deadpool, merong Wolverine na talagang immortality yung parang kapangyarihan nila. Hindi sila basta-basta namamatay. Pero hindi pa to napakita sa ibang itong taong to. Hindi pa siya lumalabas sa ibang medium bukod sa comic. Comics pa lang siya. Pero ang tingin ko naman, ang dahilan siguro ng paglitaw niya is parang real world na consequences ng mga may powers. Pwede. Maaari. So, kumbaga, dinedicate nila yung episode para palawigin yung mundo na mayroong mga gitong mutants na lumilitaw sa... May kinalaman ba siya sa mutants? O... Hindi kasi, ang dating parang pinanganak siyang ganun Na immortal. Na immortal kasi, nung binabanggit niya kung ano yung assets na meron siya, meron daw siyang shares ng Apple at ginto na nakuha niya sa mga Cromwells. Ang mga Cromwells, ano na yun? 18th century pa yun. So parang kumbaga, matanda na siya. Yes. Ako iniisip ko naman din dyan, devil na naman. Kasi immortal eh. Ang di ba ang devil ay parang immortal din. Pero hindi si Daredevil Parang Mephisto style na naman. Immortal siya. Dapat medyo bata yung itsura niya. Kung hindi siya Hindi, kasi sobrang tagal na niyang nabuhay. Kumbaga, kumbaga, sila Odin, tumatanda din. Sila Loki, ganyan din. So, kumbaga, sobrang haba na kasi nung lifespan. Si Logan nga, tumanda na, Yes. Nag-quit. So, naimbitahan si Jen sa party. Kasal. Naging bridesmaid nung kanyang high school friend. Na matagal na niya hindi nakakausap. So, kumbaga, parang chance na magpakitang gilas. Successful ako, ganyan. Parang yun yung purpose niya, kaya niya gusto mong pumunta. Kaso yung mismong kasalan, parang, weird. Dahil ikakasal yung babae sa aso. So, pero nangyayari yun kasi sa Japan, pinapakasalan nga yung di ba? May mga nagpapakasalan sa buhaya kawayan, mga ganun. 2D na character. So, kumbaga, nangyayari din naman sa toong buhay. May ganun. Yun nga lang, weird na yung show Ang dami pang... Weird na nangyayari. Tapos si Bruce Banner, di matawagan. Oo. Tapos, yun nga, yung pakakasalan ay aso na may pangalan na Jonathan. Na sa Marvel, merong hayop na pangalan ni Jonathan. Pero hindi siya aso. Anong klaseng hayop? Kasi siyang Wolverine. Kaya nga kanina, nung nire-research namin to, sabi, pinaglalaroan ba yung si Wolverine? Parang Dahil may immortal na may powers na kagaya niya. Tapos yung aso nakapangalan sa Easter egg. In a way, parang Easter egg. Pero kung Easter egg kasi, ang gulo Ang lalim nung ang lalim ng mga hindi siya direktang tumpok Kasi isipin mo yung aso, Jonathan ang pangalan. Yung Jonathan ay hayop na Wolverine sa comics. Lumabas sa Squirrel Girl na comics. Squirrel. Si Squirrel Girl ay isa sa pinakamalakas na Marvel character. Tandaan niyo yan. Magkakaroon din ba naman yan? Hindi ko alam pa. Pero madalas na siyang lumalabas sa mga cartoon sa Disney Plus Yes, lumabas na siya sa Spider-Man na cartoons. Matakot kayo kay Squirrel Girl. Sa Avengers, lumabas din siya. Na cartoons So malamang, baka nga ito yung way ng Disney na ma-introduce yung mga ganun level ng mga characters like si Squirrel Girl. Sino-sino pa ba? Alam niyo ba yung The Spot, yung kalaban ni Spider-Man sa animated series? Yung nakakag-generate siya ng mga tuldok. Tapos doon sa wormhole pala. Parang si Yung mga weird na mga kalaban sa mga pwede i-introduce dito yung mga lesser characters. Para lang makompleto yung buong universe. Pero sa tingin ko, di lesser character si Squirrel Girl. Hindi, I mean yung mga katulad ni Mr. Immortal. Mr. Immortal,
yung mga ganun. Pwede. Pwede ring maya ma-introduce na yung mga lately na ginawang characters tulad ng Pilipino nga si Wave. Si Wave, yan, mga ganyan. Tingnan natin, malalaman. Pero, yun, sige. Yun na andito pa rin si Titania sa kasal nung kaibigan niya, in-invite din nung kaibigan niya dahil may kaibigan. Yun nga yung weird eh. Ang gusto ng kaibigan niya na hindi siya masapawan. Kasi galing naman talaga yung mga bride eh. Ayaw na. Kaso, inimbitahan niya si Titania na obviously na makakasapaw sa kanya. Hindi lang yun. Kumbaga, tawag dito. Ang weird niya kasi kakasal siya sa aso. So, sa part siya ng groom, ang niya, yung pagpapakilala na-invite siya ng friend of the groom, parang ganun. Aso lang yung So, parang ang labo. Sa, sa groom side ba? Yun ang isa pang na-meet ni Jen. Si Josh. Na parang naka-click niya sa sa side daw ng groom. Talaga na lang natin sa aso. Yun na, si Josh yung isa dun sa characters na lumabas dito, which is parang nagpe-flirt siya kay Jen, hindi kay kay Jen. Na bihirang makita sa series na to. Pero ang na to, dito rin natin nalaman or na parang na-realize na pag lasing na lasing si Jen, nahihirapan siya mag-transform. Medyo nakailang try bago siya na-transform into Hook. Into She-Hulk. Tapos dito si Josh, unusual nga kasi halos lahat kay She-Hulk gustong dumikit pero ayaw kay sa boring version ni Jennifer Walters. So parang red flag. Oo, red flag. And syempre, ni-research natin. Meron Josh sa sa comics and siya, villain. Siya si ano yung sinabi kong pangalan kanina? May kinalaman siya sa Hate. Ano yan? Yung Hate, basta yung nakita rin sa sa anti siya. Basta yun. Babalikan natin. Sa kulto ng mga hater ni She-Hulk. Hindi lang ni She-Hulk. Kumbaga, ang main powers nun mag-manifest ng hate sa mag-manifest ng hate. Tapos yung real life persona naman niya is siya sa mga conspiracy theory. So, kumbaga, parang nag-create siya ng mass hysteria, ganyan. Parang yung nangyari sa US nung sumugod yung mga tao sa US Congress. So, yun yung kanyang tawag dito, MO. And sa tingin natin, kaya niya nilalapitan siya is part siya nung internet group, yung intelligentsia. Basta intelligentsia. Ano yun? Parang may mga subreddit doon na parang anti-She-Hulk and gusto malaman paano siya mamamatay, kailangan siya mamatay, ano yung pwedeng gawin. Parang hate group. Hate group, hate page, hate website na. Saka medyo threatening na natin niya dahil nga nandun yung real face ni Jen. Yes. So parang alam ng tao kung saan siya makikita, yung mga So kumbaga may meron na akong nag-uumpisang magkaroon ng mga ganitong world building kung saan, di ba, alam naman sa X-Men may mga galit sa sa mga mutants. So maaaring dito yung stepping platform na meron ng mga group of people na merong galit sa mga may superpowers, why not na pati sa magkaroon sa mga mutants, yan. So tingin ko yun yung sineset up nila dito. Na tawag dito. Yun. Natatawa ako dito sa kaibigan niya ni Jen na kasi ang nakatuklas nung sa website yung kaibigan niya tsaka yung dati bang yung isa pang lawyer si Mallory na may hawak sa niya kaso ni Jen nakaraan. Sabi nung mabugada, wag ipaalam kay Jen dahil baka mag-panic, gusto niya peaceful life or something. Kaso yung kaibigan umuo tapos next scene chidika kay Jen. Yes, kasi parang nakakabahala kasi iba na yung alam naman natin episode 2 inatake siya ng di ba? Mga grupo. Mga grupo. And yun yung ending.
Na yun lang yung pinakita yung syringe na hindi mo alam kung may laman o ano, wala. Wala pa kasi kukunin niya yung dugo niya. Pero sabihin, hindi na needle yung gamit, ano na. Parang vibranium ang dating. Parang pinag-aralan na gumawa na sila ng needle para masaksak kung sino mang Hulk yun siguro. And kung talagang kalaban yung Josh na kausap niya ngayon sa wedding, malamang sa malamang. Nagpa-plot na yun. Malalaman na kapag lasing si Jennifer Walters, hindi siya basta-basta makakapag-She-Hulk. And so most possible habang busy siya mag-transform, doon siya sasaksakan. Pwede, Kasi nakita natin, lasing na lasing si Jen, pero nung nag-transform siya sa She-Hulk, nawala yung pagkalasing niya. Ay, si Titania pala. Peke ang ngipin. Nakabini. Nung sumubsob siya, natanggal eh. Akala ko na, nabumi lang or something. Nalaglag. Buo pa. Di ba? Nalaglag. So, yun yung episode 6. Wala akong masyado masabi kasi nga. Wala talaga. Wala may dadagdag. Walang pang woo! Pag anong hindi ka gaya nakaraan. Si Daredevil. Dulo na lang yun. At wala rin end credits. Nakakalungkot. So, walang after credit. Yun. Yun, malungkot talaga kami. Yun, so may lang. Kung bibigyan namin to ng grade, siguro? 1. Ako, 0.5. Joke lang. Mga 1 or 1 lang. 1 lang. Kasi wala na idagdag doon sa... Siguro, mag-review pa kami ng konti. Tingnan namin kung merong mga tawag dito, Easter egg dito. Yun na yun nabanggit na natin Wala na rin masyado Masyadong filler lang talaga. Saka medyo parang abantag dito, push over dito si Jen yung parang kinakaya-kaya lang siya ng mga tao. Di mo, hello, abogada ka, She-Hulk ka, ka lang ba? Papabuli ka lang ba? Parang Yun. So, paano ba? So, yun ang ating review ng episode 6 ng She-Hulk. Abangan niyo yung, kung makakabawi ba ang, She-Hulk. Sana bumawi kayo. Kasi episode 7 na. Next week. Konti na lang. So, yun, bago ang lahat, syempre, huwag niyo kalimutang i-like and share ang aming mga videos. At huwag niyo kalimutang i-like ang aming Facebook page at Instagram, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron din kaming isa pang Facebook, facebook.com/fpsmedianca. Meron din kaming YouTube, Twitch, at TikTok, youtube.com/fpsmediaph, twitch.tv/fpsmediaph, baka nabibilisan at tiktok.com/fpsmediaph. At syempre, dumalaw kayo sa aming website. Walang kagana-gana talaga kami ngayon kasi dumalaw kayo sa aming website yan, www.fpsmediaph.com. Yun, so maraming salamat po sa ating viewers, sa mga nanonood sa ating review. Kakagibon siya. Kasi sana kung hindi ganun ka Ang saya namin! Yay! Hanggang sa muli, paalam! Bye-bye!